Ang storyang ito ay hango sa totoong buhay na pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Mabilis na lumipas ang panahon. Napapansin kong unting-unting lumalayo sa akin si Jake. Siguro ramdam niya yung umiiwas ako sa kanya. Sa pag-iinarte kong iwasan siya, ako naman tong nasasaktan. Di ba ang gulo? Umiiwas ako pero ako din ang nasasaktan. Hindi ko lang talaga matanggap sa sarili ko na magkakaroon ako ng pantasya sa pinsan ko. At lalaki pa. May mga times na nakakasama ko siya sa mga family gatherings. Pero hindi na kami katulad ng dati. Nawala na yung closeness namin. Ilang taon na din nangyari sa amin. Nababalitaan ko na lang sa iba kong mga pinsan na naging babaero raw si Jake. Oo, sa ibang pinsan ko pa nababalitaan. Dahil nga hindi na kami katulad ng dati na nagsishare ng kwentuhan at walang ilangan. Habang lumilipas ang panahon, lalo akong nakungulila sa kanya. Deserve ko naman to. Kasi ako yung nagpasyang umiwas sa kanya. Mahirap lang sa akin sa tuwing nakikita ko siya. Nasasaktan ako nang wala namang sapat na dahilan. Lalo ngayon ang malaki yung pinagbago ng itsura niya. Mas lalo siyang gumwapo. Minsan nga, nahuhuli niya akong sumusulap sa kanya. Pero sa tuwing nagtatama yung paningin namin ay umiiwas ako. Basta, malayong malayo na ako para sa dati. Namiss ko yung dating Jake na makulit at malambing. Na kahit anong taboy ko, ay mas lalong nangungulit. Naisip ko din na minsan, na tama lang siguro yung ganito kami. Dapat may gap. Wala dapat intimacy na nararamdaman sa isa't isa. Birthday ng mama ko noon at nagpahanda siya sa bahay. Imbitado lahat ang miyembro ng angkan. Lagi naman kasi kaming ganun. Pag may nagbe-birthday, automatic imbitado ang lahat. Masyado kasing close ang pamilya namin. Nagsidatingan ang lahat ng kamag-anak ko. Pero may isa akong hinahanap. Si Jake. Nilibot ko ang aking paningin. Masayang-masaya ang lahat habang nagkakainan. Yung ibang mga tito at pinsan ko naman ay nagiinuman. Kasali na rin ako. Siyempre, hindi nawawala ang karaoke. Mahilig kasi kami magkantahan. At kahit papano ay isa ako sa marunong kumanta. 8:00 na ng gabi pero wala pa rin akong nakikitang Jake. Napansin yata ako ng isa kong pinsan na may hinahanap ako. Kaya, tinanong niya ako, "Sinong hinahanap mo, kuya?" Wika ni Don. Anak siya ng isang tita ko na sumunod kay mama. Bale, yung mama ko yung panganay sa walang magkakapatid. Si Jake. Hindi ko ata napapansin. Hindi pa ba dumadating? Sagot ko. Si Kupal. Nako mamaya pa yun. Nag-text siya sa akin. Inaantay raw niya kasi yung girlfriend niya. Ipapakilala raw niya sa atin. Sagot naman ni Don. Kupal kasi ang tawag namin kay Jake. Magkakasundo kami magpipinsan at yun ang bansag namin sa kanya. Girlfriend niya? Ipapakilala niya? May konting kurot akong nararamdaman. Naisip ko kaagad, hinahalikan din kaya siya ni Jake na tulad ng ginagawa namin dati? Ano kaya yung ginagawa nila pag magkasama sila? Hindi naman ako naiinggit sa idea ng girlfriend. Dahil nagkaroon din naman ako. Pero yung idea na magkasama sila at kung ano-ano yung ginagawa nila ay doon nagpupuyos ang kalooban ko. Well, tama kayo. Nagsiselos ako. Sobra. Maya-maya
may narinig na kami nag-doorbell. Nakiramdam lang ako. Sa tingin ko, si Jake na yung dumating. Happy birthday, tita! Malakas na sambit ni Jake. Pagkapasok pa lang niya ng pinto. Na siya namang nagpalingon sa akin. Nakita ko si Jake. Ngiting-ngiti. Gwapong-gwapo. Biglang bilis ang pintig ng puso ko. Pero hindi rin nagtagal ay napalitan iyon ng selos. Hawak niya sa kanang kamay niya ang girlfriend niya na ipapakilala niya. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Jake sa kamag-anakan namin ng girlfriend niya. Sa bagay, maganda naman talaga. Nalibugho na naman ang damdamin ko. Maya-maya ay napansin kong tumingin si Jake sa akin. Marahil, nagdadalawang isip kung ipapakilala niya sa akin. Kasi, nandun din pa talaga yung ilangan namin eh. Naramdaman kong papalapit na sila sa akin. Nagkunwari ako nagkakalikot ng phone. Hindi ko naman kasi alam kung paano ko sila pakikitunguhan. Kuya, girlfriend ko nga pala. Si Jelik. Pagpapakilala nito. Oh hi, Jelik. Welcome sa bahay namin. Sabay shake hand sa kamay ni Jelik. Pilit kong pinakita na okay lang ako pero hindi ko tinitignan si Jake. Join ka sa amin oh. Sabay abot ko ng isang bote ng beer. Sorry po pero I don't drink kasi. Sagot niya na may kasamang ngiti. Mukha namang mabait pero sa isip ko baka pakitang tao lang. Baka nasa loob ang kulo. Tila naging mapangusga ako ng dahil sa nararamdaman ko. I see. Enjoy lang kayo sabi ko, kasabay ng pilit ng ngiti. Saka ko tiningnan si Jake na noon ay nakatingin din pala sa akin. Bigla naman niyang binawi ang tingin niya. Ramdam ko sa tingin niya na wala siyang ganang kausapin ako. Nagpaalam sila sa amin. Kakain lang daw muna. Jake! Balik ka rito Ilang occasions ka na namin hindi nakakainuman Pasigaw na sabi ni Don. Tangulang ang sinigot ni Jake. Saka nagtungo sa dining table. Tuloy-tuloy lang kami sa kwentuhan. Naririnig ko sila nagtatawanan at nakikisabay lang din ako. Kahit hindi ko naman talaga alam kung ano yung pinag-uusapan nilang nakakatawa. Occupied kasi ang isip ko. At madalas, napapagaw yung tingin ko sa lugar kung saan nandun sila Jake at ang girlfriend niya. Naiinis ako. Pag nakita ko nagsusubuan sila. Minsan, nakapalupot na parang aas itong si Jelik. Gusto ko sanang kalad ka rin palabas. Hindi na nahiya. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung selos ba o inggit. Maya-maya ay napansin kong parang nagpaalam tong si Jake na makikisali sa amin at iiwan niya muna si Jelik sa mga pinsan naming babae na nagkakantahan at tumungo na si Jake sa kinaroroonan namin. Hindi ko siya nililingon. Mamaya, mahuli na naman niya ako nakatingin sa kanya. Nang makarating ay pumwesto siya sa tabi ni Don at inabutan ng huling beer. Kinaasiwa ko dahil nakaharap siya sa akin. Kaya nagkunwari ako nagkakalikot ng phone. Kuya Ray, mamaya ka na mag-cellphone. Minsan na nga lang tayo magkainuman Kunwari nagtatampong sabi ni Don. Nandito na si Jake Di ba kanina mo pa siya hinahanap? Dugtong niya. Buti na lang at medyo naparami ng inom ko kaya hindi na halata ang pamumula ko ng dahil sa pagkakahiya. Hinahanap? Tinatanong ko lang. Pero hindi ko siya hinahanap. Depensa ko. Sus! Ganon din yun. Wika ni Don. Inabangan ko ang magiging reaksyon ni Jake sa narinig niya.
Nakita kong nagningning ang mga mata niya. Ngunit hindi ito umabot sa labi niya. Para bang may pinipigilan siyang nadarama. Hindi ko mawari kung tuwa ba yung nakita ko o dahil narinig niyang hinahanap ko siya. Hindi na ako umamik noon. Narinig ko lang sila nagkukwentuhan. Lalo na tong si Jake na ibinibida yung bago niyang girlfriend. Samantalang alam naman naming lahat na hindi magtatagal iiwan na rin niya yon. Si Jake pa, dakilang babaero. Patuloy lang ako sa paglaklak ng alak. Biglang nabaling sa akin ang atensyon ng isa pa naming pinsan na si Paul. Si Paul naman ay anak ng pinakabunsong kapatid nila mama. Kuya, kanina ka patahimik dyan ah. Napansin ko nang dumating si Kuya Jake, hindi ka na nagsasalita. Magkaaway ba kayo? Actually, dati pa namin napapansin ni Don yan eh. Nagtatakang tanong niya sa akin. Ha? Hindi ah. Inaantok kasi ako. Depensa ko. Di nga. Kasi dati-rati naman halos hindi na kayo magkahiwalay. Nakakapagtaka lang na hindi na yata namin kayo nakikita nag-uusap man lang. Dugtong niyang may halo pa rin pagtataka sa mukha. Oo nga, matagal na namin napapansin yan eh. Pero pag walang isa sa inyo, lagi naman kayo naghahanapan. Yung totoo, may LQ ba kayo? May LQ kayo no? Dugtong naman ni Paul. Tigilan nyo nga kami. Binaling kong tingin kay Jake. Ikaw ba? May galit ka ba sa akin? Nako, wala kuya. Sinabayan ng tawa. Ikaw, galit ka ba sa akin kuya? Balik niyang tanong. Hindi rin. May issue lang tong mga pinsan mong kulugo. Tapos sinabayan ko ng peking tawa. Yun naman pala eh. Sabay wika ng dalawang kulugo. Kwentuhan na naman. Pero as usual, hindi pa rin kami nag-uusap ni Jake. Tila nagpapakiramdaman lang kami kung sinong una magsasalita sa amin. Kuya Ray, ikaw naman yung kumanta. Namimiss na namin yung boses mo eh. Sabi ni Jessica. Siya naman yung bunsong kapatid ni Jake. Dalawa silang magkapatid. Sumunod naman ako at kaagad kong dinampot ang songbook. Naisip kong kumanta ng pangmalakasan. Kaso, biglang sumagi sa isip ko yung kantang lagi namin kinakanta ni Jake. Kaya yun ang napinili ko. Gusto ko lang malaman ang reaksyon ni Jake pag narinig niyang kinakanta ko yun. Naaalala ko kasi dati, ilang beses pa naming inuulit-ulit yun. Sabi niya kasi, yun daw ang team song namin. Hindi ko naman alam kung bakit yun ang naisip niyang team song. Ang Gemini ng Sponge Cola. Nang magsimula na yung familiar sound, ay tinignan ko kagad si Jake. Nahuli ko siyang nakatingin sa akin na para bang masaya siya at kakantahin ko na yung kanta namin. Binawi ko kagad yung tingin sa kanya. Naiilang kasi ako. Saka nagsimulang kumanta. Oh guys, hindi ko nakakantahin dito yung Gemini ng Sponge Cola ha. Kasi hindi naman talaga maganda yung boses ko sa pagkanta. At saka baka ma-detect ni YouTube eh. Sa part ng kantang to, 'Cause I see it and I feel it right here. Sabay kami nagkatinginan at tila damang-daman niya ang bawat lyrics. May actions pa siyang ginagawa na nakahawak sa puso niya habang nakatingin sa akin. Ganun na ganun yung ginagawa namin dati. Nakaramdam ako ng kilig. Ang cute niya, grabe. Habang ginagawa niya yun, napapangiti na lang ako.
Natapos ko ang kanta. Pero as usual, walang pumalakpak. Sanay na kasi silang lahat sa boses ko. Pero nung ibaling ko yung tingin ko kay Jake, nakangiti siya. Parang may pinapahiwatig. Binaliwala ko lang at iniwas ang tingin sa kanya. Maghahating gabi na nang tapos ang inuman. Nagsiuwian na rin ang ibang kamag-anak namin. Napagkasunduan namin magpipinsan na sa bahay na sila matulog. Sanay naman na kasi kami sa ganun. Kapag may okasyon at walang pasok kinabukasan. Ihahatid lang daw muna ni Jake si Jellic sa kanila. Hindi rin naman kasi kalayuan ang tinitira ni Jellic. Lasing na lasing si Don at Paul. Inunahan pa akong humiga sa kama ko. Ako tuloy yung nawalan ng pwesto, kaya inilatag ko na lang yung extra foam sa baba ng kama. Medyo malaki yun, nakasyang 4 na tao. Napag-isipan kong maligo na lang muna para kahit papano ay mahimasmasan. Tumungo ako sa baba ng bahay. Wala naman kasing attached bathroom yung kwarto ko. Wala ang tao sa baba, malamang ay mga tulog na. Nang matapos ako maligo ay lumabas ako ng banyo na nakatapis. Naramdaman ko may tao na nagbukas ng pinto. Tumungo ako sa sala upang alamin kung sino ang tao na yun. Maya-maya ay iniluwa ng pinto si Jake. Napatitig siya sa akin. Kinabahan ako sa titig na yun. Kasi yun yung mga titig na nasilayan ko sa mga mata niya. Noon. Yung titig na may pagnanasa. Yung titig na kinababaliwan ko. Napansin niya siguro nakatingin ako sa kanya. Iniwas niya rin kaagad ang mga mata niya. Ikaw pala yan. Malamig kong sambit. Saka agad tumalikod at tinungo ang hagdan. Nang akmang hakbang na ako ay bigla siya nagsalita. Kuya Ray! May kalakas ang pagtawag niya sa akin. Nilingon ko siya, tinaasan ng 2 kilay. Na kunwari nagtatanong. Kuya, pag-uulit niya sa medyo malumanay na boses. Pansin kong malungkot ang mga mata niya. Nakakaawa siyang tignan pero ayoko namang alamin ang dahilan ng lungkot na yun. Oh, ano nga? Inis kong tanong sa kanya. Kailan mo ba ako papansinin na tulad ng dati? Ramdam ko ang lungkot sa boses at mukha niya. Natulala ako. Tila ba kidlat na mabilis na sumagi sa isipan ko ang nakaraan. Agad ko rin itong uwinaksi sa isipan ko. Ayoko magpadala sa awa. Ayoko magkasala ulit. Pinsan ko siya at parehas kaming lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Kinakausap naman kita. Pagmamang-maangan ko. Napansin kong nangilid-ngilid ang luha sa mga mata niya. Nabigla ako sa inasta niya. Anong ibig sabihin ng mga luha na yun? Nasasabik din kaya siya sa akin? Samantalang ilang panahon na rin ang lumipas at kinaya niya akong tiisin. Hindi na siya lumalapit sa akin. Nagmamatigas lang naman ako pero ayoko namang lumayo siya sa akin. Hindi ko lang talaga kasi maintindihan yung nararamdaman ko. Noong una akala ko libog lang Pero habang tumatagal, nag-iiba na yung nararamdaman ko. Nangungulila ako sa kanya. Pero laging sinasabi ng isip ko na hindi pwede. Hindi pwede kasi magpinsan kami. Namimiss niya rin kaya ako? Tulad ng pagkamiss ko sa kanya? Gusto ko sanang malaman. Ngunit para saan pa? Kung pipigilan ko rin naman. Hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko. Hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko na itong nararamdaman ko. Kasi alam kong lalaki ako at pinsan ko siya. Kinakausap mo nga ako pero hindi na tayo tulad ng dati. Sinabi niya yon nang hindi tumitingin sa akin. Pero napapansin ko nagpipigil siyang mapaluha.
Wala akong maisip na salitang sasabihin. Tumahimik siya sandali saka nagpatuloy. Miss na kita, kuya. Miss na miss kita. Sobra. Mga tal-ngatal ang boses na binamagit ang mga salitang iyon habang nakatingin sa akin. Nakita ko din may tumutulong luha galing sa mga mata niya. Kumpirmado nga. Miss na nga niya ako. Gusto ko rin mapaluhas na rinig ko na yun. Yun naman talagang gustong gusto kong marinig mula sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto ko siyang lapitan at yakapin. At sabihing, miss na miss ko na rin siya. Pero, may bahagi ng pagkatao ko na sadyang sumasalungat sa nararamdaman ko. Kaya, sa halip na tugunin ko ng totoong nararamdaman ko, ang sinabi niya ay iba ang lumabas sa bibig ko. Alam mo, lasing ka lang. Mahina akong tugon. Dahil hindi ko na alam kung ano pa ang tutugon ko. At ramdam ko rin yung maya-maya ay tutulo na yung luha ko kaya tumalikod ako. Ayoko siyang harapin. Mas minabuti kong umalis sa harapan niya at nagmadaling umakyat sa kwarto. Alam ko, mali yung inasta ko. Iniwan ko lang siya. Hindi ko lang talaga alam ang dapat gawin. Kung alam lang din niya sana kung gaano ako nangungulila sa kanya. Kung alam lang niya kung gaano kahirap para sa akin ang pigilan ng nararamdaman ko. Nang marating ko ang kwarto ay lumapit ako sa kama upang gisingin ang isa sa kanila. Palilipatin ko lang sana sa foam na inilatag ko. Kasi alam ko dito rin matutulog si Jake. Kaso parang mga mantika ang tulog at ayaw magising. Wala akong nagawa kundi humiga na lang sa foam na nilatag ko. Nilagyan ko na lang ng isang unan sa tabi ko para kung sakali mang humiga si Jake ay hindi kami magkadikitan. Hindi ako makatulog dahil sa narinig ko mula sa kanya. Maraming naglalaro sa isipan ko. Isang oras na ang lumipas pero wala pa rin si Jake sa tabi ko. Naisip ko na baka nga sa sofa na siya natutulog nun dahil sa nangyari. Merong bahagi sa isipan ko na gusto ko siyang makatabi at yakapin. Ngunit nakikipagtalo pa rin ang isipan ko. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako na may gumalaw sa tabi ko. Baka nga si Jake na to. Nakatalikod kasi ako at nakatalukbong. Pinakiramdaman ko ang ginagawa niya. Tila ba inaayos ang unan at saka marahang humiga. Nang wala na akong maramdamang paggalaw ay nakatulog na ulit ako. Muli ako nagising nang napansin kong may nakayakap sa likod ko. Mahigpit ang pagkakayakap at ramdam ko ang init ng katawan na dumadampi sa likod ko. Hindi ako kumilos dahil gustong gusto ko yung init na dala ng yakap niya. Alam kong si Jake yun. Pero hindi na ako kumawala pa. Dahil hinayaan ko na lang ang isang bahagi ng pagkatao ko na magpatangay sa kagustuhan nito. Sana kuya, miss mo rin ako. Mahinang sabi niya. Nagkunwari ako natutulog. At dinama ang sandaling yun. Napakasarap. Walang kasing sarap. Nakatulog ako umingiti sa labi. Hinayaan ko na sarili ko. Total, ito naman ang tunay na nagpapasaya sa akin.
ang makasama at makatabi si Jake. Paggising ko nito ay magkukunwari na lang kung wala alam sa ginawa niya. Alright. Sana all, no? Sana all may taong nakakamiss sa'yo, no? Ikaw, ikaw na nakikinig ngayon. Namimiss mo rin kaya ako? Hindi, joke lang. Talaga naman na hindi tayo binibigo ni Ryan, no? Sa lahat ng mga stories na i-share niya sa atin. Hindi talaga natin mapipili kung kanino tayo mahuhulog at may in love. Sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon, ang wish ko ngayong darating na Pasko, sana mahanap mo na yung taong forever mo. Yung taong magpapabilis ang tibok ng puso mo at magpapabagal ng mundo mo. At kung meron kayong mga stories na gustong i-share, i-email nyo lang sa email address natin na iamrensantiago@gmail.com. Hanggang sa muli, salamat.